na lumapit sa akin. Do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Also in Matthew chapter 18, verse 2 to 3, sabi ng Panginoon, no? Pinalapit niya isang maliit na bala sa kanya at ilagay doon sa kanilang kalagitnaan. Sabi niya, unless you are converted and become as little children, you cannot enter the kingdom. Bakit po ang quality ng isang batang maliit, innocent and humble. No? And you will not be converted to the kingdom of heaven unless you humble yourself to the plan of God. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, you cannot enter the kingdom of heaven kung hindi ka magiging kagaya ng isang tao. And also we've learned in our last lesson that sins are not inherited. Tingnan po natin yung Ezekiel chapter 18 verse 20. Wherein itinuturo po dyan na ang kasalanan ay hindi na mamana sapagkat ang kasalanan ay personal. Ang kasalanan ko ay hindi po pwedeng maging kasalanan ng asawa ko. Ang kasalanan niya ay hindi po pwedeng maging kasalanan ko. Ang kasalanan ni Sister Jen hindi po pwedeng maging kasalanan ng kanyang anak. O ang kasalanan ng kanyang anak maging kasalanan niya. Maliwanag po, sinasabi ni Propeta Ezekiel. The soul, Ezekiel chapter 18 verse 19 and 20, in verse 20, sabi niya, the soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. Ang katwiran ng matwid ay sa kanya lamang, shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon him. To each his own, mga kapatid. Hindi po yan ipapasa-pasa. Eh, sabihin po ninyo ng mga Calvinist, how about the statement? Ito po yung one of the verses. Sabi ko nga po nung last lesson natin. Ang dami po niyan, mga kapatid. Isa po ito. Ano bang sabi sa Romans chapter 3 verse 23? Sabi po doon, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Oo nga no. Pagka binabasa po natin yan, oo nga no. Sabi niya lahat eh. Lahat nagkasala. Bakit? Binanggit ba diyan na ano? Minana yung kasalanan? Hindi po, di ba? Ang binanggit po diyan, lahat ay nagkasala. Tignan po natin yung konteksto. Ano pong konteksto? Ang konteksto is not about inherited sin, but the context is about Jews being equally sinful as the Gentiles. Ang argumento ni Apostol Pablo dyan, bago siya dumating dyan sa Romans chapter 3 verse 23, eh lahat kayo makasalanan. Yung mga hintil, hindi kinikilala ang Diyos o yung kautusan. You are sinful. Tuwa-tuwa naman yung mga Hudyo. Sapagkat sila ay mayroong kautusan. They are very proud. Mayroon kaming kautusan. Kami ang pinili ng Diyos na bansa. Matuwid kami. Kaya sabi niya Apostol Pablo, wait, pati kayo, makasalanan din kayo. Kaya po yun yung argument niya, all have sinned and fallen short of the glory of God. That is the context. But having said that, mga kapatid,
Balik po tayo doon sa baby. Sa baby, balik po tayo doon. No? Darating ang panahon sa buhay ng isang tao o isang bata wherein mag-uumpisa siyang magkaroon ng kasalanan. He starts to commit sin and falls short of the glory of God. Yan po yung tinatawag, no, na age of accountability or the age of moral responsibility. That is the age wherein a child already knows what is right and wrong. And he can choose for himself whether to do what is right or to do what is wrong. Yan po yung tinatawag na age of accountability or age of moral responsibility. Anong edad po yan? Pinag-aralan din po natin yan nung last lesson natin. It depends from person to person. Pero nandyan po yan sa age of adolescence. Age 12. Ngayon kasi, madali nang mas mabilis nang namumulat ang mga kabataan sa kamunduhan eh. Through the advent of technology. Makikita po ninyo, mga batang maliliit, ang gagaling ng mag-cellphone. Nanonood na ng mga TikTok. So yung exposure nila, mga kapatid, sa kamunduhan, eh mas napapaaga. So nagbabago po yan. But that age, whether you like it or not, whether we want it or not, dumarating sa buhay ng isang bata. Yung tinatawag na age of accountability. Binasa po natin yung Deuteronomy chapter 1 verse 39 and also Isaiah chapter 7 verse 16. Hindi na po natin babasahin ngayon. Ayan po. The age of accountability is the period in one's life wherein that person can already discern and choose. Two words po, mga kapatid, that we need to stress upon. Discern. Yun bang naiintindihan mo na, nalalaman mo na. Ito tama, ito mali. And you can already choose. Meron ka ng free will to choose between right and wrong. Ayan. Sabi ko kanina, hindi na natin babasahin eh. Pero just to flash on the screen, mga kapatid, sabi dyan ni Moses, moreover, your little ones and your children, who you say will be victims, who today, ngayon, have no knowledge of good and evil. Pero darating ang araw, magkakaroon din sila. No? Also, yung Isaiah chapter 7 verse 15 to 16, sabi po dyan, the child will eat curds and honey, that he may know to refuse the evil and choose the good. For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that you dread will be forsaken by both her kings. So mayroon, darating ang panahon talaga. Lahat tayo dumaan dyan. Wala mang magturo sa atin. Dumarating yung point na naisip natin, mali ito ah. At what stage does a person starts to become a sinner? Ito po. During conception, sabi ko nga po nung our last lesson, I believe, mga kapatid,
that God gives the spirit or the breath of life during conception. Kapag ka nag-meet yung sperm and egg cell at doon nag-umpisang mabuo yung tao, no? Nagiging zygote, embryo, ano bang nauna doon? At yan ay buhay na ng nilalang yan. Living cell na yan nagsasubdivide, lumalaki. Diyan po nag-uumpisa. Hanggang sa the baby is born, pure and sinless, and from infancy to childhood, the child does not yet possess the capacity and discernment of what is right and wrong. Mga batang maliliit, wala tayong mga batang maliliit. Yung ako ni Brother Nelson, nagdadala niya ng linggo, batang maliliit. O yung anak ni Nahong na, ay mga batang paslit yan, wala pang ano yan. They don't have the discernment yet of what is right and what is wrong. Diyan po sila nag-fall. But, dumarating po yung tinatawag na age of accountability. 12 years old, 13 years old, mga ganun, 14. Kapag ka alam na niya yung tama at mali at pwede na siyang pumili ng tama at mali, yan po yung age of accountability. At dyan po, mga kapatid, nag-uumpisa na ang tao ay magkasala. Whether we like it or not. And that person goes through life spiritually dead. Unless, mga kapatid, he or she receives God's gracious gift of salvation. Ito po yung sinasabi ni Brother Fernando kanina na patay sa pagkakasala. Ang tao po, simula sa edad na ito, hanggang siya ay nabubuhay, siya po ay patay sa kasalanan unless tanggapin niya si Kristo. Para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya atin pong pinabulaanan yung unang point of Calvinism, which is total depravity. Ngayon, titingnan naman po natin yung unconditional election. Unconditional election. Ang sabi po dyan, since man is inherently evil, notice this word, mga kapatid, yung cannot choose for himself. Ibig sabihin, ang tao daw, sabi po dito sa maling doktrinang ito, ang tao walang kakayahang pumili. Totoo po ba yun? Tinatanggap po ba ninyo na kayo walang kakayahang pumili? No? Doesn't man have a free will to choose for himself? Doon pa lamang sa garden, no? The first man, binigyan na ng Panginoon ng freedom to choose. Sabi po sa Genesis chapter 2, verse 15 to 16, sabi ng Diyos kay Adan, you are free to eat from any tree in the garden. Binigyan ba siya ng freedom to choose? Binigyan. Meron lang ipinagbawal. Ito din po, yung napanood ko sa debate. Tinanong yung isang Calvinist. Sabi sa kanya, di ba doon sa Garden of Eden, binigyan ng Diyos yung unang tao ng freedom to choose. Yung kanya, meron siyang free will. Yes.
Sabi, o di ibig sabihin, tinatanggap mo na meron free will. Hindi, after niya magkasala, inalis daw yung free will. What kind of reasoning is that? And if you, granting, mga kapatid, na walang free will ang tao, granting na ang Diyos ay gumagawa sa kanya. Ang Diyos ang nagko-compel sa kanya na gawin ang tama o ano ang mabuti. Ibig po bang sabihin, nung ang tao ay nagkasala at kinain yung pinagbabawal na prutas, ang Diyos din ang nagtudyok sa kanya na kainin yun? That is if there is no free will. Kaya whichever way you look at, mga kapatid, mali, no? Mali talaga. Meron silang freedom, binigyan sila. Sabi nga, kaya you can eat anything except yung tree of the knowledge of good and evil. Ganun din yung sinabi ng sagot ng babae kay Satanas. Kasi ang tanong sa kanya, totoo ba na hindi kayo pwedeng kumain ng lahat ng bunga? Kaya sagot ng babae, we may eat fruit from the trees in the garden. Meron silang freedom. Meron lang ipinagbabawal na kainin. May free will, mga kapatid. Ito po, during the 1500, 1619, nagkaroon po ng pagtitipon yung mga reformed churches sa Europe. At yan po ay ginawa nila itong tinatawag na Canons of Dort. Sa Article 7, mga kapatid, ng canon na yan, yan po yung nakasaad. Election is the unchangeable purpose of God, whereby before the foundation of the world, out of His grace, according to the sovereign good pleasure of His own will, God has chosen from the whole human race, which had fallen through their own fault, from their primitive state of rectitude into sin and destruction, a certain number of persons to redemption in Christ. And they go as far as to say na that number is definite. Definite daw po yung number na yan. Yung bilang ng mga pinili ng Diyos. And they don't know kung gaano kadami yan. And they are also not sure if they are included. No? So ang sabi po sa kanilang doktrina, unconditional election means God has chosen before the foundation of the world a certain number of persons to be redeemed in Christ or to be saved. Pagpapatuloy po, sabi po dyan, sa Article 7, God decreed to give to Christ those chosen for salvation and to call and draw them effectively into Christ's fellowship. In other words, God decreed to grant them true faith. Kaya yung kanilang pananampalataya, ang Diyos din po ang nagbibigay. So, ibig sabihin, absolute sovereignty ng Diyos. Ang tao wala nang gagawin. Umupo ka na lang diyan. Sapagkat ipinanukala na ng Diyos, kung ikaw ay maliligtas ka kahit anong gawin mo. Kahit anong kapabayaan mo sa buhay. Kung ikaw ay isa doon sa mga pinili niya, ligtas ka. Ikaw naman, kahit anong gawin mong pagsisikap na saliksikin ng Diyos, kung hindi ka niya pinili, wala ka. You are condemned to hell. There's nothing you can do.
Ganun po ang paniniwalang yan, mga. At yan po ay tinututulan natin. Because that goes against the character of God. God is a loving God. God is a just God. No? Isang matuwid na Diyos. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, na hindi naman nanaisin ng Diyos na ang sino man ay mapunta sa impyerno dahil ang pinili niya. Hindi po. Ang tao mapupunta sa impyerno sa kapahamakan dahil sa sarili niyang desisyon. Sa sariling desisyon, kung anong pinili ng tao, doon siya mapupunta. Nabanggitin ko kanina sa lesson ni Brother. Kung ang pinili mo ay yung sarili at ang mundong ito, ang desisyon mo, yan ay ang desisyon mo papupunta sa impyerno. Ikaw ang pumili niyan. Pero kung ang pinili mo ang Diyos, mapupunta ka sa langit, that is because you choose to go to heaven. Tuloy po natin. So, elect also means chosen or pinili or hinirang. So, bago po natin tingnan yung proof text po nila, ano ba ang itinuturo ng Biblia regarding sa kaligtasan ng tao? So, alam na alam po natin. Kahit yung mga maliliit na bata, memorize po yan. Kahit mga tao sa mundo, memorize po yan. John 3:16. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa ibang translation po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. The world, ibig sabihin, lahat ng tao. Kung kaya't ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, na ang sino mang maniwala, manampalataya ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang. Hindi naman po sinabi niyan. God so loved the few elect. No? Very general, mga kapatid. And that verse shows the universality of God's provision of salvation. Ito po, palagi din po nating binabasa at binibigay ng verse. 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Sabi po dyan, God desires all men to be saved. All, lahat. No exceptions. Sinabi ba dyan, God desires a few who will be saved? Hindi po. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay mangaligtas. Also in 2 Peter chapter 3, verse 9. Diyan po, sa chapter na yan, inihahayag ni Apostol Pedro yung end times, yung paghukom na itong mundong ito mapaparam, masusunog, madidestroy ito. Pagkatapos ang sabi niya dyan sa verse 9, the Lord is not willing that any should perish. Ayaw ng Diyos na merong mapahamak, but that all, lahat, should come to repentance. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao sa sanlibutan ito maligtas. Nasa tao na lamang sa kanyang pagpipilit, no? Sa free will ng tao, kung ano ang pipiliin niya, kaligtasan o kapahamakan.
O titingnan po ninyo mga kapatid, si Apostle Juan, Apostle John, the Apostle Paul, and the Apostle Peter, they all agree that salvation is for all. Walang pagkukontra-kontra. Tatlong apostol kontra Calvinist. At dito na ako maniniwala sa tatlong apostol. What about Ephesians chapter 1 verse 3 to 14? That supposedly teaches unconditional election. Tingnan nga po natin yan. Sabi dyan sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 6, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ayan po, nabanggit. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. Nila, ayan po. Sabi ng mga Calvinist, ayan, pinili tayo ng Diyos. Oh. Bago itatag ang sanlibutan, pinili. Oo nga, no? Pero pala, may pinili pala ang Diyos bago itatag ang sanlibutan. Check po natin, that we should be holy and without blame, having predestined, ayan, nila. Ayan, predestination. Having predestined us to adoption as sons by Jesus. Kaya tanong po natin, what is the context? Ano ang konteksto? Totoo, binanggit. Chosen in Him before the foundation of the world. But what is the context? Ito po ang context, mga kapatid. Ang kausap ni Apostol Pablo ay yung mga faithful in Christ Jesus. Mga ligtas na. Mga nakay Kristo na. No? At yung pagpili ay condition in Him. If you study Ephesians chapter 1, verse 1 hanggang 14, 11 times mga kapatid, binanggit dyan yun. In Him, in Christ. God has elected or chosen to save people who are in Christ. And what was predestined was their adoption as sons of God through Jesus Christ. Hindi po yung predestined is yung, ikaw maliligtas. Ikaw hindi. Ikaw hindi. Ikaw maliligtas. Hindi po yun. What was predestined is their adoption as sons by Jesus. Ito po, ayan po, nakayelo po yung mga in Him or in Christ. And these Ephesian saints, they acquired the seal of the Holy Spirit after having listened to the gospel. They believed the truth of the gospel. Ang Diyos po, no? God choose or calls those who will be saved through the gospel. Yun po ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 14, sabi po dyan, from the beginning, God from the beginning, or from the foundation of the world, before the foundation of the world, chose you for salvation. Sino pong kausap ni Apostle Paul? The Thessalonian saints. Through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Ito po. To which, paano po sila tinawag?
through the gospel. Ang pagpili pala ng Diyos, hindi yung bago pa man sinatak ang sanlibutan, ipinili na niya. Hindi po ganoon, mga kapatid. Ang pagtawag ng Diyos, ang pagpili niya ng tao ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya yung mga hindi nanampalataya at tumanggap sa Ebanghelyo, hindi po sila pinili ng Diyos. Mapakabilang lamang ang tao sa pinili ng Diyos kapag siya ay sumampalataya at nagtalima sa Ebanghelyo. Yan po, maliwanag. Oh. The Thessalonian saints were called, were chosen, were elected through the gospel. At may kondisyon. Kaya mali po yung unconditional election. Bakit? May kondisyon. Ano ang kondisyon? Faith and obedience to the gospel. That is the condition. What God has foreordained before the foundation of the world is that He will save whoever will believe and obey the gospel of His Son, Jesus. Yan po ang itinakda ng Diyos bago pa man itatag ang sakit. Kaya nga po, utos niya sa kanyang mga alagad, go into all the world and preach the gospel. Because whoever believes and is baptized believes. If God, mga kapatid, has foreordained or has determined beforehand kung sino ang maliligtas at kung sino ang mapapahamak, why preach the gospel? It's useless. Di ba? Bakit pa niya inutusan yung kanyang mga alagad? Pumayo kayo ipangaral ng Ebanghelyo. Kung meron na pala siyang napili, noon pa man. Di ba? Unreasonable. Kaya itong doktrina ng unconditional election, mali po yan. Mali po yan, ma. Dito pa lamang mali na eh. No? Man is unable to choose God. Eh merong free will. O pwedeng pumili ang tao. Kapahamakan o kaligtasan. So that is the end of our lesson for today. Meron po ba kayong tanong? O lalo kayong naguluhan? Sige lang po. Sa mga susunod nating lesson, mas lalo pa nating liliwanagan. Hindi po nating guguluhin. No? Ipapahayag po natin ang buong Ebanghelyo. The whole counsel of God, we will try to study and to present to you. Sapagkat napakahalaga na binanggit ni Brother Fernando kanina, napakahalaga ng kaligtasan ng bawat isa. Hindi tayo magtsatsaga, ang init na, hindi tayo magtsatsaga dito sa napakainit na kwartong ito kung hindi mahalaga sa atin ang ating kaligtasan. Kaya sama-sama po natin pagtibayin yung ating pananampalataya para po sa ating kaligtasan inaasa. Talagang tanong, maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid sa ating pagsamba. Tayo po ay pangungunahan ni Brother Norley sa ating pong pag-alala sa kamatay ng Panginoon. At bago po yan, atin pong awitin ang natin. Awitin po natin ang
257. Bilang paghahanda ko sa ating pag-alala sa kamatayan ng Panginoon, let's open our hymn books in hymn number 257, 257. Amazing grace, how sweet the sound. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating gawain. Amazing grace. Ready? Sing. Amazing grace, how sweet the sound. Sing the rest like me. I was what lost, but now was but now I see. What's great that God my heart to be. And great my fear, how great the circumstance that brings the fear. It's worth so great. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa dako ng pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon na isang napakahalagang bahagi ng ating pagsamba. Kapagkat dito ipinakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Dahil sa kanyang kamatayan, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang sabi niya nga dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 18, tayo po ay tinubos sa mga hindi bagay na nasira. Tayo tinubos para magkaroon po tayo ng
kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bago po natin na sa gawa ang pag-aaralan sa kamatayan ng ating Panginoon, babasahin ko po muna ang unang Pedro chapter 1 verse 18 to 21. Ganito po ang sinasabi. Na inyong naalaman kayo tinubos hindi sa mga bagay na nanasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabulang paraan ng pamumuhay na ipinamamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. 20. Na nakilala ng una bago itatag ang sanlibutan, ngunit ihayag sa huling panahon dahil sa inyo. 21. Sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya ay bumuhay na maguli sa mga patay, at sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon na tayo tinubos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa walang hanggang pag-ibig na kanyang ibig sa atin. Tayo po yung magbulimon si tayo at panalangin po natin ang tinapay po ng Panginoon. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito na minsan pa ay muli naming alalahanin ang kadakilaan at kamatayan ng aming Panginoon Kristo. Sa kabila ng aming mga pagsalangsang, mga pagkakasala, Panginoon, ay niloob mo na mamatay para kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, ay pagpalain mo ang bawat sa amin. Nawa ay maging katanggap-tanggap ang bawat sa amin. Kung sa ganun, Panginoon, ay tanggapin namin ang iyong biyaya na buwan na walang hanggan. Sana ay pagpalain mo ang bawat sa amin, Panginoon. Nawa ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin nakasama sa pagsapang ito, ay tingin namin ang iyong kung ano man po ang madalang kadahilanan, ay hinihiling namin na makasama namin sila sapagkat alam namin, Panginoon, na ang paglapit sa iyo ay isang pinakahalagang bagay upang matamo namin ang inihanda mong buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, ang mga kapatid na nakakalimot, ay lubos po namin dinadala sa iyo na nawa ay maalala ka nila, Panginoon, at manambalik sila sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming sinasamot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Tayo po'y muli magsitayo at panalangin po natin ang kapis ng bukas. Diyos na sa mga nalangit ng mga langit, Diyos ng pag-ibig, papasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito na muli naming ganapin ang pag-alaala sa kamatayan ng aming Panginoon, na siyang naging dahilan upang ang aming mga pananampalataya ay magkaroon ng pag-asa.
Alam namin, Panginoon, kung hindi ka namatay sa amin at muling nabuhay, ay walang kabuluhan ng aming pananampalataya. Kaya umaasa kami, Panginoon, sa umagang ito na kung kami, Panginoon, ay magtagumpay sa aming mga pananampalataya, ay matulad sa iyo, Panginoon, na kami ay mabubuhay. Pagamat kami mamamatay, ay muli mo kaming bubuhayin kung kami ay magtagumpay sa aming pananampalataya. Kaya, Panginoon, salamat sa pag-ibig na iyong ibig sa amin, na ikaw ay tinubos mo ang batsa sa amin sa mga bagay na nasisira. Ito ay ang buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa biyayang ito na iyong ibinigay sa batsa sa amin. Dahil dito ay nagkaroon kami ng pag-asa sa aming pananampalataya. Muli, kung paano pinagpalain, Panginoon, ang batsa sa amin sa pagkain ng tinapay, nawa ganun din sa pag-inom ng atas ng oras. Nawa ay maging marapati mo, Panginoon, ang batsa sa amin. Lahat ng ito ay amin na sinasamot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Tapos na po natin ang pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating kabuluhan o ambagan. Bago po natin ganapin, ay ito po ay iniuutos din sa iglesia ng Galacia. So ito po ay ating isinasagawa dito. Kaya po sa ating mababasa sa unang Korinto chapter 16 verse 1 to 2, ganito ang sinasabi. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparehan. Tayo po ay magsiyukod at tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang nagbibigay ng lahat ng mga bagay, lalong-lalo na Panginoon ang buhay na walang hanggan na iyong pinagkakaloob sa amin. Lalong-lalo na Panginoon ang pagkakataong ito na muli ka namin pasasalamatan sa lahat ng mga bagay na iyong binigay sa botsa sa amin. Lalong-lalo na ang kamatayan ng aming Panginoon Kristo at ang kaligtasan na iyong nilalaan sa botsa sa amin. Ganun din po, Panginoon, pinasasalamatan namin ang lahat ng mga bagay, lalong-lalo na Panginoon, ang buhay at lakas na iyong ibinibigay sa bansa sa amin sa araw-araw ng mga pag-iingat at pag-ibig na lagi mong binigay sa amin sa araw-araw. Panginoon, narito ang aming salaping aming malilikom sa umaga ito. Nawa ay nagpalain ng Panginoon ang salaping malilikom sa umaga ito at nawa ay magagamit lamang ng ayon sa iyong kalooban. Muli, hinihiling namin, Panginoon, na muli mo, lagi mong pagpalain ang aming mga hanap buhay. Nawa ay lumago pa ito upang sa ganun, Panginoon, ay lagi mo kami masumpungan na may buong kaya na ibigay sa iglesia. Upang sa lapin ito ay
na magamit sa mga pangailangan ng iglesia. Lahat ng ito ay amin na sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid ko, ah, pastor, ay pupunta ako sa ating announcement. Bago po yan, tayo po ay nagpapasalamat sa bahagi ng bawat sa atin sa umaga dito sa ating pagsamba. So, may mga kapatid tayo hindi natin nakasama ngayon. Ang pamilya Nico ay nasa Ingusla or sama natin sa ating panalangin, ating mga kapatid na may mga karamdaman, mga Arnie nagpapagaling sa kanyang operasyon. Si Sister Jenny, na nakasama, nag-message ka. Ay. Nag-message ka sa'yo. Nag-message siya kahapon eh. Sabi niya, pwede na mag-online. Sabi ko, wala nang online. So, kanya daw na mag-antol sa pamilya. Sama natin sa ating panalangin. May karamdaman at mga nagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Patuloy din po na isama natin sa ating panalangin yung na matapos na yung kaguluhan, yung pera sa Middle East. Balik na yung, hindi lamang yung presyo ng mga gasolina at crude, kundi kasi apektado po lahat yun eh. Yung mga presyo ng bilihin, yung hirap ng buhay. Yung hirap ng buhay, nandiyan naman talaga yan. Lalo pang humirap. Let us continue to pray na matapos na yung mga konsuluhan na yan. Lalo na, panalangin natin na kagaya ng panalangin ni Brother Norley kanina, isama natin sa ating panalangin mga kapatid natin nakakalimutan. Magdalangin lang tayo sa isa't isa na tayo ay magtapat sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay. Yan naman pa ang pinaka-importante sa lahat. Yung tayo ay masumpungan na nasa Panginoon. Ano mang sandali ng ating buhay. So, puta pa. Si Brother Fernando, magpapasalamat po ako sa lahat ng mga kapatid. Si Brother Fernando po, yung kanyang anak ay nabanggit ko na kanina, namatay at nagpapasalamat si Brother Fernando sa mga nagbigay ng tulong. Ang ating church treasury po ay nakapagbigay din ng tulong kay Brother Fernando at ganoon din po sa tatay ni Sam. Kay Brother Sambar po tayo nagbigay ng tulong. Yung tatay niya ay nakatay din. Next Sunday, makakasama na natin. Hindi pa ba na-elevate? Bukas pa. Bukas pa. Yung sa anak mo, brother, sa Sabado ba? Sama natin sa ating panalangin yung na sila ay anubin ng Panginoon sa patuloy na palakasin yung kanilang mga panunod. Dinadanas nilang mga dalamhati
sa pagkamatay ng kanilang. Lahat ba na yung mga magbibigay po doon sa GCash, isend nyo na lamang po by directly kay ating screenshot para alam nyo magkano kung meron pa kung magbibigay. Nasa GC naman po yung ating palitan ng messages at saka yung GCash number. Ayun po. Tayo po ay aawit ng ating huling awitin, our closing song. At si Brother Fernando po, iringin natin na mamumuna sa ating closing prayer. Uh, 192. Atin pong awitin ang team number 192. Sa huling stanza po tayo tayo. Anywhere with Jesus. Anywhere with Jesus, I can safely go. Anywhere in this world below. Anywhere with you. Anywhere with Jesus. Ready? Sing. Anywhere with Jesus, I can safely go. Anywhere stay in this world and be go. Anywhere with nothing, this joy is good vain. Anywhere with Jesus, I am not afraid. Anywhere with Jesus, I can say, go. Anywhere with Jesus, I am not alone. Let's make me still I go. Your nothing me over here. Anywhere with Jesus is the house of prayer. Anywhere with Jesus, I can safely go. Free. Anywhere with Jesus, over down and sleep. Then darkness of the days will be. When the light comes, speak to go our day. Anywhere with Jesus, many always slowing. Anywhere anywhere with Jesus, I can safely go. Anywhere with Jesus, I can go to sleep. When the dark shadows round about me, knowing I shall live and never more to go. Anywhere with Jesus, will be home, sweet home. Anywhere, where I can go. Anywhere with Jesus, I can safely go. Maraming salamat.
Tagay po namin ang mga ito. Kami mag-iyan ang pinag-aang patuloy na kami din kami ay maligtas at gumawa ng maayos sa iba. Kami ginawa nakakala sabayan ng mga taong pang kami mga patuloy. Hindi gandaan nila kalimut kami ng tawa. Tawa ay hindi mo alam ang ito ang alam nila. Nakakatuwa na hindi na mga dinamik dahil mga namin sa mga ang dalangin din namin ang kung paano ang hinata sa ating sa ating mga hindi naman pera sa family. So, ito ay magpapagawa kami hindi namin malaman ito sa kami pinakaroon namin natin sa mga Ano sa mga Kakailang. Oo, ma'am. Paano? Ay, tawagin natin. Para personal ko na lang. No, ano, subong na ako kayo kami, subong mo ako sa papa. Hindi, balik sa siguro. Hindi mo ako. Ang mahal pala ng format sa kaya.